At ayan mga ka-crypto, mainit na naman po ang usapin sa loob ng crypto community. Marami po sa ating mga investors ang nagtatanong tungkol po sa relasyon ng XRP at ang stablecoin ng Ripple na RLUSD. Yan, sabi nga sa title ng ating balita dito, Why Ripple Created RLUSD Despite XRP and Its Utility. May mga pagkakataon na nagkakaroon po ng debate kung ang paglabas ba ng RLUSD ay sinyalis na hindi na priority ng Ripple ang XRP pagdating po sa kanilang payments strategy. Para linawin ang mga alinlangan na ito, ating pong pag-uusapan ang mga punto dito ng crypto analyst na si Mariano Sevilla. Sa kanyang pagbabahagi po dito sa X, nagbigay siya ng detalyadong paliwanag kung bakit ang dalawang assets na ito ay hindi magkakalaban, kundi dinisenyo para magtulungan. Marami po ang nagkakamali dahil inakala nila na ang RLUSD ay nilikha para gawin ang trabaho ni XRP. Kaya sa video na ito, atin pong susuriin kung bakit hindi ito totoo at kung paano nga ba talaga sila nag-ooperate sa loob ng Ripple payment infrastructure. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung saan ay bakit magkaibang functions ba talaga ang dalawang ito. Si Mariano Sevilla dito ay nagsimula sa isang simpleng tanong na madalas po nating mabasa sa mga comment section. Kung sa XRP ang definitive solution para sa global payments, bakit pa kailangan ng Ripple na ilabas ang RLUSD? Sa aking opinyon, ang kalituhan ay nagmumula po sa pag-aakalang ang isang kumpanya ay dapat na may isang asset lamang. Ang totoo, ang paggawa po ng stablecoin ay isang estratehikong hakbang para mapalawak ang ecosystem ng Ripple. Hindi po ito pagtatakwil kay XRP, kundi pagbuo ng mas matibay na pundasyon para sa mga financial institutions. Kaya sa aking tingin, ang mga nag-aalala ay nakatutok lang sa competition at hindi sa cooperation. Ang pagkakaroon po ng stablecoin ay nagpapakita na ang Ripple ay seryoso sa pagkuha ng mas malaking bahagi ng traditional finance market na takot pa sa volatility ng crypto. Ayon po kay Sevilla dito, ang mga investors ay madalas magkaroon ng maling akala. Inaakala nila na dahil parehong produkto ng Ripple, kailangan ay pareho sila ng function. Pero kung titignan natin ng malalim, ang mga bangko at malalaking institution ay nangangailangan ng consistent na account balances. Ayaw nila ng biglaang pagtaas o pagbaba ng presyo o yung volatility bago pa man matapos ang isang transaction. Dito natin nakikita na si XRP ay hindi talaga idinisenyo para maging isang stable store of value na gagamitin sa pagtatago ng pondo bago ang transaction. Si XRP ay isa pong asset na ginawa para ilipat ang halaga ng mabilis sa iba't ibang markets. Ang pagbabago-bago ng presyo nito ay hindi isang pagkakamali sa design, kundi sa mga katangian nito. Ngayon ay paano nga ba nagkaka-partner ang stability at saka ang efficiency? Ipinaliwanag po ni Sevilla na ang RLUSD ay sumasagot sa isang specific na pangangailangan ng mga institutions. Sa halip na palitan po sa XRP, ang stablecoin na ito ang nagbibigay po ng presyong hindi gumagalaw na inaasahan ng mga bangko. Para sa akin, ito po ay isang smart move. Isipin po ninyo kung ang isang bangko ay magpapadala ng malaking pondo, kailangan po nila ng garantiya kung magkano ang matatanggap nila sa kabilang dulo. Ang RLUSD ang nagbibigay po ng peace of mind sa kanila dahil ang value nito ay stable. Pero pagdating po sa paglipat ng value na yan sa buong mundo,
si XRP ang magsisilbing bridge. Hindi ito or, kundi and. Magkapareha sila ng isang system. Sa tingin ko, ang pag-unawa po sa partnership na ito ang susi para hindi tayo madala sa mga maling haka-haka sa internet. Binigyang diin ni Sevilla na ang RLUSD ang form ng pera na komportableng hawakan ng mga institution dahil hindi ito nagbabago. Samantalang si XRP ang technical na asset na nagpapagana po sa mabilis na paglipat ng value sa iba't ibang networks. Sa perspektibong ito, malinaw na bawat isa ay may kanya-kanyang gampanin. Ang isa ay para sa predictable value at ang isa naman ay para sa mabilis na transportation ng halagang iyan. Hindi po sila nag-aagawan. Ang isa ay pundasyon. Ang isa naman ay ang sasakyan. Ngayon, nakakatulong ba ang aktibidad ng RLUSD para kay XRP? Dito po pumapasok ang technical na aspekto. Sinabi po ni Sevilla na ang paggamit ng RLUSD sa XRP Ledger ay posibleng makatulong pa nga kay XRP sa halip na maging banta. Ito naman ang aking opinion dyan. Ito po ang punto na madalas makaligtaan ng marami. Sa tuwing may transaction po sa XRP Ledger, kailangan ng network fee na babayaran sa pamamagitan ni XRP. At ang fee na ito ay permanently na nasusunog. Ibig sabihin kung mas maraming gagamit po ng RLUSD sa Ledger, mas maraming XRP ang magagamit at masusunog. Sa madaling salita, mas mataas na activity, mas mataas na demand para kay XRP. Kaya sa aking palagay, ang pag-adapt po sa RLUSD ay hindi lang para sa stablecoin, kundi para na rin sa pagpapalakas ng utility ng buong ledger kung saan nakatira si XRP. Ayon naman sa framework ni Sevilla, bawat RLUSD transaction na ginagawa po sa XRP Ledger ay nangangailangan ng network fee na binabayaran gamit po sa XRP. Ang mga fees na ito ay permanenteng tinatanggal sa sirkulasyon o nababurn. Kaya naman kung tumataas po ang aktibidad ng RLUSD sa Ledger, ang resulta nito ay mas mataas na transaction volume, mas malaking liquidity, at mas mabilis na pagbawas ng supply kay XRP sa sirkulasyon sa pamamagitan ng fee burns. Sa conclusion po ni Sevilla, ang pagtingin sa dalawa bilang magkaribal ay isang pagkakamali. Dapat silang ituring na magkakumpletong parte ng isang shared financial infrastructure. Kung titignan natin ang isa ng hiwalay sa isa, hindi natin makikita ang kabuuang picture kung paano talaga gumagana ang system na binuo ng Ripple. Kaya masasabi ko po, ang mga taong nagsasabing banta ang RLUSD ay posibleng hindi pa naiintindihan ang mechanics ng XRP Ledger at kung paano ito naboburn sa bawat transaction. Ngayon, ano naman ang dapat nating tandaan bilang mga holders? Mahalagang maunawaan natin na ang landscape ng digital finance ay patuloy na nagbabago. Ang paglabas ng mga stablecoins gaya ng RLUSD ay hindi dapat tingnan bilang sinyales ng kahinaan ng ibang assets. Kaya sa kabuuan, bilang mga holder, ang dapat nating bantayan ay ang paglago ng buong Ripple ecosystem. Kung ang RLUSD ay magtatagumpay sa pag-akit ng mga malalaking bangko, si XRP ang diretsong makikinabang dahil ito ang gamit sa network. Huwag tayong madala sa mga either or na naririnig natin. Minsan ang pinakamalaking pagkakamali ay ang pag-aakalang ang paglago ng isang paghina. Ang paglago ng isa
ay paghina ng isa. Ang Ripple ay nagtatayo ng isang financial bridge at si XRP at RLUSD ay dalawa sa pinakamahalagang piyesa sa proyektong iyan. Ang pananaw ni Sevilla ay nagbibigay ng malinaw na direksyon para sa atin. Ang focus ay dapat nasa utility at ecosystem growth. Sa bawat transaction na gumagamit ng RLUSD, si XRP ay nagiging mas mahalaga sa loob ng ledger. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas magaling, kundi tungkol sa kung paano sila nagtutulungan para makuha ang vision ng Ripple na gawing mabilis at mura ang pagpapadala ng pera sa buong mundo. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.